Panyero Stories. Natural na mag-away ang magkakapatid, Panyero. Kadalasan pa nga, ang mga pag-aaway na yon ang nagpapatibay sa relasyon nila sa isa't isa. Yun ay kung ang away ay simple lang at napag-uusapan din kaagad. Pero, paano kung ang pinag-aawayan ay hindi na simpleng bagay lang? Tuluyan na nga kayang masisira ang pundasyon bilang magkapatid. Magandang araw po sa inyo, Panyero, at sa inyong masusugid na tagapakinig. Ako nga po pala si Diana, isang OFW na breadwinner sa aming pamilya. Bilang isang breadwinner, ang tanging gusto lang namin ay ang makita ng pamilya ang effort natin. Pero, imbis na ganun ang mangyari, mas kinamuhian pa ako. Muli, ako po si Diana. At ito, ang aking kwento. Ate, mabutit nakarating ka na. Nasaan na si nanay? Sa loob ng bahay. Nakalagay po sa kabaong niya. Halika te, pasok ka sa loob. Nay! Bakit hindi mo man lang ako hinintay na makauwi bago ka nawala? Hindi man lang tayo nakapag-usap. Hindi man lang kita nayakap sa huling pagkakataon bago mo kami iniwan, Nay! Isang linggo, bago ang plano kong umuwi sa Pilipinas para magbakasyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa bunso kong kapatid na si Junior. Ang inaasahan kong muling pagkikita at pagbabanding namin ni nanay, napalitan ng panlulumo nang malaman kong pumanaw na siya. Dali-dali akong nag-book ng flight pa uwi. Kahit na doble ang presyo, makabalik lang kagad at makasama si nanay bago siya ihatid sa huli niyang hantungan. Ate, uminom ka muna ng tubig oh. O gusto mo ba ng kape? Maraming salamat, bunso. Ate, siya nga po pala. Kape at biskwit pa lang po ang maiahain natin sa mga bisita ngayon. Wala kasing perang pambili ng Ricardo kahit makaluto man lang sana ng sopas. Nakakahiya kasi may naririnig akong bisita na nagtatanong kung bakit kape at biskwit lang ang meron. Nasaan ba kasi ang kuya mo? Natutulog pa raw, sabi ni Ate Letty. Diyos ko naman. Ako na nga nagbayad ng pagpapuburol kay nanay. Kahit yung kabaong. Tapos ako pa rin sa pagkain dito. Ate, hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka ng mga bisita natin eh. Ano pa nga bang magagawa ko? O ito, ibigay mo sa Ate Letty mo. Sabihin mo, bumili ng pangsopas para may maipakain tayo sa mga bisita. Hindi naman sapat ang kape at biskwit lang. Sige po ate. Pasensya ka na te ha. Kadarating mo lang tapos ganito na kagad. Ayos lang, bunso. Wala kang kasalanan. Nag-aaral ka pa kaya hindi ko inaasahan na mag-aambag ka rito. Sige na, ibigay mo na yan sa Ate Letty mo. Oh, nandiyan na pala si Ate Letty. Ate, bumili ka raw ng mga Ricardo para sa sopas. Ha? Bakit ako? Alam niyo bang pagod na ako sa pag-aasikaso ng mga bisita? Baka naman pwedeng kayo naman na magluto dyan. Si Jose, nasan ba? Nasa bahay. Pagod yun. Dahil magdamag na nagkasikaso dito. Ikaw, kadarating mo lang ha. Wala ka pang nagagawa. Bakit hindi na lang ikaw ang magluto?
Letty, ano ka ba naman? Kakadating ko nga lang eh. Galing ako sa ibang bansa. May jet lag pa ako. Eh sino ba kasi nakaisip na magluto? May kape at biskwit naman ah. Hindi pa ba sapat yun? Ano ka ba naman, Letty? Mas mabuti na yung may makakain na maayos sa mga bisita natin. Ate, sige ako na lang ang bibili ng Ricardo at magluluto. Huwag na kayong magtalo. Magpapatulong na lang ako kay Tia. Kayang-kaya mo na magluto niyan. Mangiistorbo ka pa sa amin. Ang dami na namin ginawa dito. Oh, nandyan na raw si Ate Diana. Eh, ate, dumating ka na. Oo nga, kadarating ko lang. Naiinis na kagad ako. Hindi man lang kayo nagluto ng pagkain. Eh, ate, di na kailangan. Tama na yung biskwit at kape. Dadalaw lang naman sila sa patay. Bakit kailangan pa ng handaan, di ba? Handaan? Magluluto ka lang ng sopas, Jose. Handaan na kagad yun. Diyos ko naman. Hindi mo man lang nirespeto ang patay. Alam mo ate, imbis na intindi mo yung sopas, dapat mas intindihin nyo yung bayad sa lupa ng paglilibangan natin sa sementeryo. Ano? Pati ba naman yun? Ako magbabayad. Diyos ko naman, Jose. Ako na nagbayad sa ospital nung nagkasakit si nanay. Yung kabaong na pagkamahal-mahal, ipinilit niyo pa. Tapos ngayon, pati sa sementeryo ako pa rin. Aba, Kung may pera lang ako ate, ako na magbabayad ng lahat ng yan. Pero alam mo naman na may pamilya din ako, di ba? Eh, wala ka namang anak ate na binubuhay. Sana man lang ikaw na ang gumastos. Diyos ko, Jose. Hindi naman sobrang laki ng kinikita ko bilang DH sa Saudi. Naubos na ang ipon ko sa mga binayaran ko noong nakaraan. Ano? Ano palang ginagawa mo sa ibang bansa? At kakaunti lang ang naipon mo. Tinatanong mo ko kung bakit wala akong naipon, Jose. Alam mo nga kung nagbabayad ng mga gamot ni tatay. Nung nagdadialysis siya. Nung nagkasakit si nanay. Sino rin ba ang gumastos? Ako pa rin naman ah. Grabe ka naman sa akin, Jose. Kaya nga hindi na ako naganak eh. Kasi alam ko na wala akong pantustos. Aba, parang sinasabi mong mali na nag-asawa at anak ako ah. Ang sinasabi ko lang, hatian mo naman ako sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi yung puro na lang ako. Bakit? Habang nasa ibang bansa ka, sino ba nag-aasikaso dito sa bahay? Sino ba nag-alaga kay nanay? Puro pera na lang kasi ang iniisip mo eh. Ano kami rito? Mga walang ginagawa? Tama na nga yan! Nakakahiya na kayo sa mga bisita oh. Dito pa talaga kayo nagsigawan. Hindi nyo ba talaga nire-respeto si nanay ha? Ikaw Kuya Jose, anong sinasabi mong ikaw ang nag-alaga kay nanay? Hindi mo nga siya mabuhat eh. Dahil lang didiri ka sa tayo niya. At ikaw naman Ate Diana, kailan ka ba huling umuwi ha? Nagmamakaawa si nanay na umuwi ka na. Pero hindi ka umuwi. Dahil palaging perang nasa isip mo. Nakakasama kayo ng loob. Nang dahil sa mga sinabi ni Junior, pareho kaming natahimik ni Jose. Nahiya ako bigla. Kasi tama nga naman siya. Tama siya na hindi ako umuwi nung mga araw na palagi akong hinahanap ni nanay. Wala akong nagawa, kundi ang mapahagulgul na lang sa gilid. Naririnig ko pang nagsasalita si Letty na asawa ni Jose. Pero wala na akong pakialam. Hindi na para makipag-away pa ako sa mismong lamay ng nanay ko. Habang nakaburol ang nanay namin, marami akong bagay na napansin kay Jose at Letty. Bagay na talagang kinaiinisan ko. Ano ba yun? Amoy usok ng sigarilyo. Kanina ko pa naaamoy ang amoy na yun. Parang hindi natitigil ah. Ang sakit sa ilong. Ate Diana, si Ate Letty po yun. Malakas po kasi talaga siyang manigarilyo. Ay naku, nakakainis naman. Nasaan ba siya? Pumapasok dito sa loob ng bahay yung amoy na sigarilyo niya eh. Hindi man lang ba niya naisip ang mga bata dito? Hindi po ako sigurado dun eh. Pero ate, huwag mo na lang siyang awayin. Hindi ko siya aawayin. Kakausapin ko lang na maghinay-hinay sa paninigarilyo. Ikaw ang bahala ate. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Ayos lang sana kung walang ibang nakakaamoy.
Singutin niya ang sarili niyang usok. Hindi ba niya naiisip ang mga anak niya na pwede magkasakit sa ginagawa niyang paninigarilyo? Uso pa naman ang pneumonia ngayon. Teka nga, at hahanapin ko. Letty? Letty! Oh, Ate Diana, bakit? May problema ba? Hindi mo ba pwedeng itigil muna ang paninigarilyo? O kung hindi mo talaga kayang itigil, bawas-bawasan mo na muna. At sa labas kami ni Garillo. Para naman hindi maunang magkasakit ang mga anak mo kaysa sa'yo. Grabe ka naman, ate. Ako naman ang naninigarilyo Kaya paano mo nasasabing magkakasakit ang mga anak ko? At saka, matagal ko nang ginagawa to. Wala nagre-reklamo. Ikaw lang ang natatangi. Alam mo ba, na mas mabilis magkasakit yung mga nakakalanghap ng usok ng sigarilyo mo kaysa sa mga aktwal na naninigarilyo mismo. Letty, ano ba? Makinig ka naman! Yung mga bisita natin, mukha lang hindi nagre-reklamo ang mga yan. Pero siguradong sumisikip na rin ang dibdib nila sa kakalanghap ng usok ng sigarilyo mo. Eh wala naman silang reklamo, ate. Ikaw lang ang bukod tanging nagre-reklamo. Kung ayaw mo maamoy yung usok ng sigarilyo ko, eh di ikaw ang lumabas. At hindi na ako papasok dahil tuloy-tuloy ang pagpapausok mo. Parang hindi ka na humihinga sa sunod-sunod na paghitit mo ng sigarilyo mo. O, teka, ano ba yan? Ha? Ba't nag-aaway kayo? Isa ka pa, Jose. Magmula nang dumating ako rito, puro inom na lang ang inaatupag mo. Hindi ka man lang tumulong sa pag-aasikaso dito sa lamay. Aba, bakit? Ha? Hoy ate, baka nakakalimutan mong kadarating mo lang dito Sino ba nag-asikaso kay nanay nung nasa ospital siya? Ako, di ba? Wala kang naitulong kundi pera. Akala mo kasi kapag may pera ka, mabibili mo na ang lahat. Wow, grabe. Hoy, Jose, itong asawa mo, sinasaway ko lang naman dahil panay ang paninigarilyo. Pero nagalit pa. At ikaw naman, puro ka inom ng alak. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Puro naluto na ang utak sa kakabisyo. Alam mo ate, umalis ka na nga lang at bumalik ka na sa ibang bansa. Simula nung umuwi ka dito, gumulo ng buhay namin Magpadala ka lang ulit ng pera. Mas matutuwa pa kami sa'yo. Ano? Ibig yun sabihin, mas importante pa ang pera kaysa sa sarili niyong kapatid? Oo naman. Ang pera mo, nasisiyahan pa kami. Pero ikaw, wala. Epal ka lang dito, ate. Puro ka reklamo. Mas malala ka pa kay nanay, Si nanay, naiintindihan namin na matanda na siya. Kaya nagpapasaway. Ikaw, wala Para kang boss kong umaste. Anong klaseng pag-iisip yan, Jose? Ate Diana, tama na. Tara na sa loob, bago pa mas gumulo. Hindi ko mapigilang mapaiyak dahil sa sama ng loob, Panyero. Pakiramdam ko, napakasama at walang kwenta kong ate. Ganun na pala ang tingin nila sa akin, na puro reklamo at walang kwenta kung walang pera. Akala ko masaya silang nagkaroon sila ng kapatid na tumutulong sa kanila. Pero dahil lang pala sa pera, ang lahat. Ate, wag mo na masyadong intindi ng mga sinabi ni Kuya Jose. Hindi totoo yun. Tsaka lasing lang yun. Mahalaga ka, ate. Sadyang, hindi lang talaga sila marunong magpahalaga. Ganun ba sila? Ayaw mo pagsabihan? Oo, ate. Dati na silang ganyan At wala rin namang magawa si nanay. Dahil nga alam mo naman, takot si nanay na pagsabihan si kuya kasi baka atakihin siya sa puso. Kaya pala nagkaganyan sila Dahil na-spoiled. Gusto pa laging silang nasusunod. Kaya nga sana, ate, pabayaan na lang natin sila. Huwag na natin pansinin. Hindi pwede. Hindi ako papayag na ganyan silang dalawa. Kaya sila ganyan Dahil walang nagtuturo sa kanila ng magandang asal. Pero ate, baka away lang ang abutin nyo Imbis na maging mas maayos. Bahala na. Basta hindi ko sila hahayaang ganyan. Away kung away talaga kami. Kahit na maraming bisita. Pinili kong sawayin sila. Kaysa manahimik na lang kapag may nakita kong maling ginagawa nila. Mabuti na lang kahit papano, itinigil nila ang pagpapasaway. 3 araw ang nakalipas
Imbis na ipalibing, ay napagpasyahan naming ipakremate na lang si nanay imbis na ipalibing sa sementeryo. Bukod sa kulang na ang pera ko, wala raw talagang pera sila Jose. Kinailangan tuloy naming mangutang para lang matustusan ang iba pang mga pangangailangan. Ate, matanong ko lang, kailan nga pala ang balik mo niyan sa Saudi? Nagpaalam ako sa amo ko ng 2 buwan. Kailangan ko rin magluksa kahit na papano, Junior. Pero ate, bayad ka naman nun. Oo, bayad naman ako. 4 na taon din akong hindi umuwi dito sa atin. Kaya pinayagan rin ako ng amo ko. Kaya lang pinoproblema ko ngayon yung panggastos ko dito. Nagamit na kasi natin eh. Kulang yung mga bigay na abuloy. Naku, paano kaya yan ate? Ayoko sanang dumagdag pa sa problema mo pero kasi bayaran na ng tuition sa susunod na linggo eh. Mag-aaral pa ba ako? Ay naku, ano ka ba, bunso? Huwag mong isipin yan. Mag-aaral ka pa. Akong bahala sa'yo. Hahanap ako ng pera para lang mabayaran ang tuition mo. Salamat ate ha. Saka pasensya ka na kung may nasabi akong masama sa'yo. Wala yun, bunso. Huwag mo masyadong isipin yun. Totoo naman din talaga ang mga sinabi mo sa akin eh. Hindi ko naisip na maagang mawawala si nanay tulad ni tatay. Kaya hindi ako umuwi. Akala ko sapat na ang pagpapadala ko ng pera. Yaan mo lang nga ate. Wala na po yun. Nangyari na eh. Siya nga po pala ate. Kung magbenta kaya tayo ng mga alahas ni nanay, baka sakaling makabawas yun sa utang natin. Di po ba? Alahas? May mga alahas ba si nanay? Oo ate. Nakita ko si nanay nung naglilinis siya ng tukador eh. Ang sabi niya, mga tunay daw na ginto yung mga alahas niya. At balang araw, kapag nawala na raw siya, pag-hati-hatian daw natin yun. Naku, bakit ngayon ko lang nga pala naalala no? Teka, hanapin natin dito sa tukador. Sa pagkakaalam ko, kasama yun sa titulo ng lupa eh. Talaga? Kung may mga alahas si nanay, malaki ang may babawas nun sa mga utang natin. Dito po ate. Sige, susubukan ko naman maganap dito sa baba. Dali-dali naming hinalungkat ang tukador ni nanay. Ang totoo, nagkaroon ako ng pag-asa nang malamang may mga alahas pala siya. Dati talagang maganda ang buhay namin, panyero. Lalo na nung buhay pa si tatay at nagtatrabaho bilang isang seaman. Kaya naniniwala ko na posibleng may naitago nga sila kahit papano. Maya-maya pa, nakita ni Junior ang isang kulay itim na kahon. Kasama ang titulo ng bahay. Kaya dali-dali namin yung kinuha. Naku, may passcode naman pala to. Paano yan? Anniversary nila ang passcode ate. Tignan mo. O, di ba? Wow! Grabe! Ang dami palang alahas. Pero ang tanong, tunay kaya mga to? Eh di patingin natin sa alahera. Tara te, habang maaga pa. Pumunta tayo sa bayan para patignan kung tunay nga ba ang mga alahas na yan. Ay, teka lang. Paano pala si Kuya Jose? Sasabihin ba natin sa kanya? Siyempre naman. Kapatid pa rin naman natin siya. Pero mamaya na lang natin sabihin kasi wala pa siya eh. Kay Ate Leti na lang. Diyos ko, sigurado ako makikialam na naman yun. Alam mo naman ang hipag natin. Kaso baka magtampo sila. Sasabihin naman natin sa kanila eh. Pero mamaya na lang pagbalik natin. Dinala nga namin ang mga alahas sa isang pawn shop at pinatignan ang mga yun. At tuwang-tuwa kami nang malamang tunay ang mga ginto at bato na naroon. May ilan na mababa ang karat pero lahat ay mahalaga. Ibibenta na sana namin pero naabot na raw ang limit nila sa pagpapasangla at benta kaya pinapabalik kami kinabukasan. Kaya lang, nang nakauwi na kami sa bahay, laking gulat namin nang maabutan namin si Jose na mukhang galit na galit. Saan kayo nang galing ha? May nakuha kami mga alahas sa tukador ni nanay. Kaya naisipan naming ipatingin sa alahera para malaman kung totoo. Totoo mga ginto no? Totoo mga yun. Pero lulukohin niyo kung hindi totoo. Para hindi na ako mahatian. Ha? Ano ba't sinasabi mo, Jose? Hindi pa namin na ibibenta ang mga alahas.
Naubusan ng budget ang sanlaan. Nasaan na? Pagatian na natin ang mga alahas. Teka nga lang, Jose. Marami pa tayong utang na kailangan bayaran. Kaya ang bala ko ron ay ibayad na muna sa utang ang porsyento na makukuha namin pera. Pagkatapos, saka natin paghahati-hatian. Ano? Bakit bigla-bigla ka naman nagdidesisyon, ate? Nako naman di pwede ang ganyan. Dapat ang gawin natin, hati-hatiin na muna natin. Sa kapaghahatian kung magkano ang ambag sa utang. Pagkatapos, magkano lang ang ibibigay mo, Aber? Bakit hindi mo ako naiintindihan palagi, ate, no? 3 anak ko, ate. Maraming batang umaasa sa akin. Kaya dapat maawa ka na lang at wag mo na akong singilin na malaki. Dapat nga, hindi mo na ako sinisingil eh. Ano? Pare-pareho lang naman tayong mga anak dito Kaya bakit parang pabor lang sa'yo ang lahat? Ha, Jose? Hindi ka man lang ba naawa sa akin? Ilang taon ako nagtrabaho sa ibang bansa. Tiniis ko ang malayo sa pamilya natin para lang masustentuhan kayo nang namatay si tatay. Tapos ganito, ako na lang palagi nagsasakripisyo. Ni wala akong naipundar para sa sarili ko. Ano wala? Swerte mo nga eh. Nakarating ka sa ibang bansa. Wala ka namang iniintindi kundi sarili mo lang. Ako ang talagang di mo naiintindihan, Jose. Hindi talaga kita maiintindihan. Dahil hindi ako kagaya mong madamot. Sobrang damot. Kailan ako naging madamot, ha? Ate, kuya, tama na po. Huwag niyo na pong pag-awayan ng mga alahas ni nanay. Kuya Jose, tama naman po si Ate Diane. Bayaran na muna natin ang mga utang sa nagastos natin sa pagkamatay ni nanay bago natin pagatian ng mga alahas. Kuya, pera po ni nanay yun. At dapat lang na sa kanya gagamitin yun. Grabe kayo. Nagkampiyan pa talaga kayong dalawa. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Akala namin ni Junior, tapos na ang usapan tungkol sa hatian sa mapagbebentahan ng mga alahas. Pumayag na si Jose at hindi na ito kumibo buong gabi. Pero kinabukasan, habang abala kami ni Junior sa paghahanda para pumunta sa pawn shop, pareho kaming nagulat sa sumunod na nangyari. Junior, tara na. Nasaan ang mga alahas ni nanay? Dali mo na. Ate, hindi ko mahanap yung mga alahas ni nanay eh. Ha? Paano hindi mo mahanap? Nandyan lang yun sa tukador ni nanay Ate, wala po talaga eh. Hindi ko po mahanap. Diyos ko naman. Ang makakalimutin mo naman bata ka. Teka nga, at tutulungan na kitang hanapin. Ate, paano kung ninakaw pala ni Kuya Jose? Ano ka ba naman, Junior? Imposibleng nakawin yun ng kuya mo. Kahit naman ganun siya, naniniwala kung hindi siya magnanakaw. Yun ang pagkakaalam mo, ate. Pero madalas na nangungupit si kuya kay nanay. Nasanay kasi yun dahil kinukonsinti palagi eh. Hindi. Hindi pwede. Hindi ganun ang kuya mo. Hanapin natin. Baka nailagay mo lang kung saan. Sa kabila ng pagdududa ni Junior, hindi ko siya pinakinggan. Umasa pa rin ako na baka nilagay lang namin sa ibang lagayan. Pero halos 2 oras na ang nakalipas, hindi pa rin talaga namin makita. Sinuyod na namin ang bawat parte ng kwarto hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Jose. Bit-bit ang isang maliit na bag. Oh, binenta ko na mga alahas. Sus, magkano lang naman pala ang benta nito? Pinag-aawayan pa natin. Anong magkano lang ang sinasabi mo dyan? 200,000 lang. 200,000? Nasisiraan ka na ba ng bait, Jose? Halos kalahating milyon ang presyo nun. Pina-estimate na namin yon bago kami umalis ng pawn shop. Kaya paano nangyaring 200,000 lang? Ay nako ate, di ba pwedeng maniwala ka na lang? Anong tingin mo sa akin, sinungaling? O ito, ayan o, sa inyo na ang 150,000. Kasama na dyan ang hati ko para sa bayad ng mga utang ng pagpapalibing kay nanay. Patingin ako ng resibo. Walang resibo. Patingin ako, Jose! Ang kulit mo rin, no? Wala nga sabi. O ano? Ayaw mo tanggapin tong pera? Kukunin ko to. Akin na kuya, ako na nga hawak. Kukunin nyo rin naman pala eh. Pasalamat na lang tayo at maraming naipong alahas si nanay. Kahit papaano nakabawa sa utang. Gusto nyo pa ba na mas malaki? Masyado kayong mga ambisyosa. Napakawalang hiya mo, Jose. Hayop ka! Ate, tama na.
Wala na po tayong magagawa. Kilala ko si kuya. Kahit na anong paliwanag pa ang gawin mo dyan, hindi makikinig yan. Ano nang gagawin natin ngayon, Junior? Itong perang hawak natin, sakto lang sa pambayad sa mga natirang utang. Kulang to para makapagbayad ka ng tuition fee. Ayos lang, te. Kung hindi talaga kayang mag-aral sa susunod na semester, wala naman po akong magagawa eh. Mas mabuti sana kung tuloy-tuloy ka mag-aaral para makapagtapos ka na kagad. Isang semester na lang, di ba? Huwag mo na pong ipilit, te. Ang mabuti pa, maghahanap na lang po ako ng trabaho para kahit papano mabawasan ang pinapasan mo. Junior, hindi ka pabigat kay ate. Alam ko naman po, te. Kahit hindi po ako magsabi, alam ko nahihirapan kang tustusan ng pag-aaral ko. Imbis na mag-enjoy ka sa perang pinaghihirapan mo, ibinibigay mo pa sa amin. Wala namang problema sa akin kung pag-aaralin kita. Hindi ka naman tulad ng kuya mo na pinag-aaral tapos nagbubulakbol. Alam ko na worth it ang pagpapaaral ko sa'yo, Junior. Kaya hayaan mo. Gagawin ko to ng paraan, ha? Dahil sakto lang ang perang nakuha namin sa mga alahas na pambayad sa mga nagastos sa pagkamatay ni nanay. Wala nang natira para sa pambayad ng tuition fee ni Junior. Sinubukan kong maghanap pa ng mga gamit ni nanay na pwede kong ibenta. Pero wala na akong makita bukod sa titulo ng bahay at lupa na hindi ko naman gustong ibenta. Kaya wala akong nagawa kundi ang maghanap na muna ng mauutangan sa mga kaibigan ko. Junior, heto. Ano to, te? Yan ang pambayad mo sa tuition mo. Sakto lang talaga yan, ha? Yan lang kasi ang kaya ko sa ngayon. Di bale, pag nakabalik na ako sa Saudi, sa susunod na buwan, magagawan ko ng paraan yan. Naku ate, hindi ka na sana nag-abala. Nag-umpisa na ako mag-apply ng trabaho eh. Sige na. Pwede ka naman siguro mag-part-time job Sayang naman kung isang sem na lang. Palalagpasin mo pa. Maraming salamat ate ha. Hindi mo talaga ako matiis. Ano? Anong sinasabi mong utang ni nanay? Hindi naman siya nangungutang Ano yun? Bakit sumisigaw ang ate Leti mo? Hindi ko rin alam ate. Teka, parang narinig kong binanggit niya si nanay. Habang abala kami ni Junior sa pag-uusap tungkol sa tuition fee niya, nabulabog kami ng sigaw ni Leti. Kaya naman, agad kaming tumayo at dumiretso sa pinto kung nasaan siya. Isang lalaki ang nakatayo sa labas at naniningil ng utang. Ang sabi nito, may utang daw na 50,000 ang nanay namin at ang 50,000 na yon ay tumubo na ng halos kalahati dahil sa tagal na hindi nababayaran. Bagay na ipinagtaka naming lahat. Paano nagkautang ng ganong kalaki si nanay? Nagpapadala naman ako ng pera buwan-buwan sa kanya. Aba malay ko, hindi ko rin alam na may utang siya, no? Ikaw, Junior, baka naman ikaw ang dahilan kung bakit nagkanda utang-utang si nanay. Ate, malabo po yan. Kung may utang si nanay, dapat alam ko yun. Dahil ako palagi nag-fill up ng mga requirements niya. Nanginginig na mga kamay niya at malabo na rin ang mga mata niya. Kaya imposible talaga yan. Nako, malay ko sa inyo. Kayo magkakapatid na mag-usap tungkol dyan. Napakarami ko ng problema. Ay, nako. Magpapasok na mga bata at hindi ko alam kung saan kukuha ng pera. Tapos dumagdag pa yung utang ni nanay. Diyos ko naman, namatay na't lahat, problema pa rin. Hoy, Leti, ayusin mo yung pananalita mo, ha? Talaga naman nung nagkasakit siya, kailangan naming asikasuhin ang pagpapahospital niya. Nandito ka ba? Wala ka naman, di ba? Ibig mong sabihin, labag sa loob mo na tinutulungan mo si nanay nung nagkasakit siya? Anong klaseng manugang ka? Aba, natural. May 3 anak akong dapat asikasuhin. Pero kailangan ko pang asikasuhin yung nanay nyo. May napapala ba ako kapag inaasikaso ko siya? Wala naman. Ate Leti, tama na. Para namang hindi kayo nakinabang sa mga padala ni Ate Diana noon. Yung pinapadala niya, kalahati nun sa inyo Ano? Paano nangyaring sa kanilang kalahati? Abay, syempre! Ako nagluluto ng pagkain nila nanay. Ako naglilinis dito sa bahay.
Alangan namang sa amin ang lahat ng pera na gagastusin, di ba? Pero yung kalahati, sobra naman yata yun. Binabayaran mo ba? Pati mga bills dito? Ako pa rin ang nagbabayad nun. Hindi kayo nakikihati sa bayarin ng kuryente at tubig. Kahit makiusap ako sa inyo. Bakit naman kami magbabayad? Bahay ba namin to? Bahay to ni nanay ah. Kaya kayo dapat ang nagbabayad dito. Nakatira kayo dito, Letty. Ano bang klaseng katwiran yan? Ate, tama na. Huwag na po natin pag-awayan yan. Ang mabuti pa, hintayin natin si Kuya Jose para malaman natin kung saan ba nanggaling yung utang ni nanay. Kahit tanungin niyo pa si Jose, wala siyang alam dyan. Ikaw lang talagang dapat na nakakaalam niyan, Junior. Kasi ikaw ang palaging kasama ni nanay noon. Imbis na patulang pa si Letty, minabuti kong manahimik na lang. Una pa lang, hindi ko na talaga gusto ang ugali niya. Pareho kasi sila ng ugali ng kapatid kong si Jose. Bagay na bagay talaga ang dalawa. Parehong mahilig mga twiran, hanggat maikakatwiran. Hinintay nga naming dumating si Jose sa bahay para alamin ang tungkol sa inutang ni nanay. Pero imbis na dumating ng maayos galing sa trabaho, umuwi siyang lasing na lasing. Ano ka ba naman, Jose? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin na iinom ka pala ngayong gabi? Aba, Martes pa lang ah. Bukas hindi ka na naman makakapasok niyan. Makakapasok ako. Magagawa ko. Nilibre ako ng mga katrabaho ko. Kasi alam mo naman, di ba? Kahit pa paano, makatikim man lang ako ng alak. Paminsan-minsan lang naman eh. Anong paminsan-minsan? Kakainin mo lang nung nakaraan ah. Ay nako, wala ka talagang kasawa-sawa sa inom mo. Junior, ganyan ba talaga ang kuya mo? Palaging umiinom ng alak? Opo ate, mahilig din magsugal yan at magbar. Baka nga may babae pa yang si kuya eh. Hindi kaya ginamit ni Jose ang pangalan ni nanay para makapangutang? Saan naman niya dadali ng 50,000? Mabilis lang maubos yun kapag maraming bisyo. Malakas talaga ang kutob ko eh. Imposible talaga mangutang si nanay kasi wala naman siyang pinagkakagastusan. Diba? Paano yan ate? Paano natin mapapatunayan? Di pa aminin natin siya? Kinabukasan, muling bumalik yung nagsasabing pinagkakautangan daw ni nanay. Imbis na si Letty ang nakipag-usap, ako na ang nakipag-usap sa lalaki. Ang sabi niya, wala daw siyang alam dahil taga-singil lang naman daw siya. Akala ko, yun lang ang darating na maniningil sa bahay namin. Pero laking gulat ko nang sunod-sunod ang pagdating ng mga inutangan daw ni nanay. At mas lalo pa akong namroblema nang makitang may picture pa yung huling inutangan. Si nanay habang hawak ang perang inutang niya. Ate, bakit naman nakapangalumbaba ka dyan sa lamesa? Nanggaling ka na ba sa school? Nakapag-pa-enroll ka na ba? Opo ate. Bakit parang wala ka sa sarili? Ang laki ng problema natin, Junior. Mukhang si nanay nga talaga ang nangutang ng mga perang yun. Teka lang po te. Mga pera? Ibig sabihin malaking halaga? Hindi lang isang maniningil ang dumating dito kanina, kundi 4. Yung dalawa, tig 5,000. Yung isa, 50,000. At yung isa naman, ay 20,000. At tumubo na mga utang. Kaya lumaki na. Ha? Paano ba nangyari yun ate? Ikaw ang dapat tanungin ko, Junior. Ikaw ang kasama ni nanay dito. Kaya paano hindi mo alam? Ate, kumalma ka lang. Alam kong iniisip mo na baka may kinalaman ako. Pero wala talaga ate, maniwala ka. Hindi ko naman 24 oras kasama si nanay eh. Saka, baka nga hindi talaga siya ate. Baka ginamit lang si nanay. May pruweba, Junior. May picture si nanay. Hawak ang pera. Kung ganun, saan naman niya gagastusin yung pera? Hindi ko alam, Junior. Tayo ang mga anak niya. Kaya kailangan natin bayaran yun. Kaya naisip kong ibenta na lang ang bayad lupa. Ano? Pero ate, Para may pambayad tayo sa mga utang ni nanay. Wala na tayong ibang paraan.
pagod na akong mag-isip. Kapag binenta to, paghatian natin. Ikaw, mag-boarding house ka na muna habang nag-iipon tayo ng pampagawa ng maliit na bahay para sa'yo. Pero paano sila, Kuya Jose? Malalaki naman ngayon. Kaya na nila ang mga sarili nila. Si nanay at tatay ang nagpundar ng bahay at lupa na to. Kaya wala tayong karapatan. Ni wala namang iniwan na last will and testament para sa atin. Kung sa bagay, ano nga naman ang iiwan sa atin? Kundi malaking utang. Ate, Sige na, Junior. Susubukan ko nang hanapan ng buyer ang bahay natin. kaya lang te, hindi ba natin sasabihin kay Kuya? Ano sa tingin mo magiging reaksyon niya kapag sinabi ko? Siyempre magagalit yon. Kaya kailangan isikreto lang muna natin. Kapag may bibili na, wala na siya magagawa kundi ang umalis. Sigurado ka na ba dyan, ate? Baka pwedeng gawa na lang natin to ng paraan. Alam kong ayaw ni Junior ang desisyon ko. Tsaka ayoko rin naman talaga. Pero sa totoo lang, kahit ayoko, wala na talaga akong magagawa, Panyero. Hindi ko alam kung gaano pa kalaki ang utang ni nanay. Nalilitaw na lang bigla kung saan. Kaya, mabuti na yung may hawak kaming pera na maipambabayad kung sakali. Naghanap ako ng buyer ng bahay. Hindi naging madali ang paghahanap ko. Akala ko nga, aabutin pa ng 1 buwan. Pero pagkalipas lang ng 2 linggo, saktong may bumili kagad ng bahay. Ate, ano to? Bakit bigla na lang may dumating ng buyer ng bahay natin? Binenta mo to? Oo. 2 linggo lang ang palugit natin na makahanap ng ibang matitirhan. Lilipat na kasi kagad yung nakabili dito. Wisit ka naman, ate. Hindi mo man lang kami sinabihan na ibibenta mo tong bahay. Ano na lang ang sasabihin ni Jose? Nako, sigurado magagalit yon kapag nalaman niya ang ginawa mo. Bakit? Tutulong ba siya sa pagbabayad ng mga utang ni nanay, ha? Hindi naman, ah. Ako ang problemado sa mga utang na yan. At saka, anong bahay natin? Bahay nila nanay to. Bakit? Anak at mga apo niya ang mga nakatira dito, ah. Ang sabi sa amin ni nanay, kay Jose raw ipapamana ang bahay at lupa dahil siya lang daw ang may pamilya. Talaga? Bakit? May ebidensya ka ba na sa kanya nga ipapamana? Magsasabi ba ako ng ganito kung wala? Hintayin mo lang si Jose, ate. Hintayin mo lang. At sigurado akong lagot ka talaga. Nakaramdam ako ng matinding kaba sa sinabi ni Letty. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o sinabi niya lang yun dahil naapakan ko ang pride niya. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot. Paano kung may ebidensya nga tulad ng last will and testament? At kung totoo nga, bakit kay Jose lang ipinamana? Pagkarating ni Jose sa bahay, walang habas na binuksan niya ang pinto ng kwarto ko. Halos masira niya ang pinto sa matinding galit. Ate, ano to nabalitaan ko kay Letty, ha? Ibinenta mo na raw ang bahay. Sino ka? At anong karapatan mo para gawin yon nang hindi nagpapaalam sa akin? Ako lang naman ang nakakatandang anak sa pamilyang to, Jose. At oo, may karapatan akong magdesisyon dahil ako ang tumayong breadwinner sa loob ng maraming taon. Grabe ka, ate. Napakayabang mo. Kung alam ko lang na isusumbat mo sa amin ang lahat ng tinulong mo, di sana hindi ka na lang tumulong. Labag pala sa loob mong pagtulong na ginagawa mo sa amin, eh. Hindi ako nanunumbat, Jose. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Para kasing sinasabi mo na wala akong karapatan dito. Kung tutusin, wala naman talaga, eh. Dahil ako ang tagapagmana ni nanay. Alam ni nanay na marami akong anak na kailangan ko ng pera. Kaya sa akin ipinamana ang bahay na to. Anong katibayan mo? Di last will and testament ni nanay na may pirma pa niya. Gusto mo makita? Sige, tara. Ipapakita ko sa'yo. Walang pag-aalinlangan dumiretso kami sa kwarto nilang mag-asawa at kinuha sa tokador ang sinasabi niyang last will and testament. Ibinigay niya yun sa akin na agad ko namang binasa. Pero nagduda kagad ako ron. Oo, mukhang sulat kamay nga ni nanay. Pero ang tono ng pagsusulat, iba.
Oh, kita mo na? Ang sabi pa nga, pati ang mga alasay sa akin. Sa akin ang lahat ng mana. Wala kayong nakuha. Kasi ako lang naman ang nangangailangan eh. Paano ko malalaman kung totoo nga ang mga nakasulat dyan? Paano kung ikaw lang pala nagsulat niyan? Tignan mo nga maigi yung pagkakasulat. Si nanay ang nagsulat niyan. Alam mo kung paano siya magsulat, di ba? Alam natin nila Junior. Kailan niya isinulat yan? Basta, bago siya mamatay. Bakit ba tanong ka ng tanong? Dahil kailangan ko makasiguro. Sigurado nga yan. Kaya hindi mo dapat ibenta ang bahay na to. Kausapin mo yung buyer nitong bahay, ate. Sabihin mong hindi na pwedeng ituloy ang pagbebenta. Kung ayoko, may magagawa ka? Kung ganun, magkakademandahan na lang tayo. Talagang gusto mong umabot pa to sa korte? Oo, dahil ginigipit mo na ako eh. Porque may maganda kang trabaho sa ibang bansa. Ang lakas ng loob mo magbenta ng bahay na hindi naman sa'yo. Sige, kung ganun, dalhin mo sa korte yung ebidensyang meron ka. Dadalhin ko talaga. Hindi ko akalaing pipiliin ni Jose ang pagdidemanda sa akin kaysa ang makipag-usap ng maayos bilang magkapatid. Pero dahil duda rin ako na may ganong klaseng last will and testament na iniwan si nanay, kailangan kong lumaban, lalo na at may duda rin ako na siya rin ang may pakana ng napakaraming utang. Habang naghahalongkat ako sa tokador, naghahanap ng ebidensyang pwedeng magamit sa korte, biglang pumasok si Junior. Ate, narinig kong nag-uusap sila Kuya Jose at Ate Leti. Sasampahan ka raw niya ng kaso. Bakit naman umantong pa sa ganito, ate? Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Sana sinabi muna natin sa kanila na ibibenta mo ang bahay. May hawak na last will and testament ng kuya mo. Ano? Kailan nagsulat si nanay ng ganun? Ako ang palagi niyang kasama nun ah. Yun nga rin ang tinatanong ko sa kanya eh. Pero walang nakasulat na petsa sa papel na hawak niya. Baka naman hindi si nanay ang gumawa nun. Sulat kamay ni nanay ang naroon. Pero duda ko. Kung ganun, naghahanap ka ba ng ebidensyang hindi si nanay ang nagsulat? Oo. Ganun na nga, bunso. Di, tara sa kwarto ko, ate. Maraming sulat kamay si nanay sa mga dokumento ko. May mga report card ako sa school na siya ang pumirma. Pagkarinig ko nun, walang pag-aalinlangang pinuntahan ko ang kwarto ni Junior. Doon nga namin nahalungkat ang lahat ng mga dokumento ng bunso kong kapatid na may pirma at sulat kamay ni nanay. Halos kapareho nga ng sulat kamay ni nanay yung pinakita ni Jose. Bagay na nagpakaba sa akin. Pero naglakas loob pa rin ako. Pagdating sa korte, mayabang pa si Jose dahil meron siyang last will na hawak. Pero nang i-check na yon, na lamang pinikilang pala. Bukod sa hindi tinatanggap kapag walang petsa kung kailan isinulat, hindi pa nakanotaryo at pati ang sulat ay ginaya lang sa sulat ni nanay. Kaya pati yung mga pirmang nandun sa kasunduan ng mga inutangan ni nanay ay pinatignan ko na rin. Napakawalang iya mo para lukuhin kami, Jose. At dinala mo pa talaga sa korte, ha? Ewan ko sa taong yun. Sinungaling siya. Anong pinigil sinasabi niya? Sino namang makakagaya na sulat kamay ni nanay? Sige nga. Sino pa nga ba, kuya? Di ikaw lang. Ano? Bakit naman ako pinagbibintangan mo? Dahil alam ko na kapag may mga kailangang pirmahan, imbis na si nanay ang pipirma, ikaw ang gumagawa. Ilang beses kitang nakitang ginagawa yon. Kung alam mo naman pala, bakit hinayaan mo pang makarating tayo sa korte? Kung ganun, kuya, ikaw rin ba ang may mga utang at hindi si nanay? Hindi ako nangungutang. Wala akong inuutangan ng kahit na sino, ha? Gusto mo bang idaan din natin sa korte, kuya? Gusto mo bang mapahiya sa maraming tao? Imbis na aminin mo na lang sa amin? Bakit ba? Nakita niyo naman siguro na may picture si nanay na hawak ang pera, di ba? Kaya, huwag niyong sabihin ako ang umutang. Teka lang. Paano mo nalaman na may picture si nanay dun sa inutangan niya? Hindi ko naman sinabi sa yun. Ha? Ano? Pinakita na rin sa amin yun eh. Kaya alam ko.
Kung sa bagay, hindi naman talaga umaamin ang mga kriminal. Ano sabi mo? Ako, kriminal? Hindi ako nagsabi niya, Jose. Hindi ako. Dahil walang last will na iniwan ang mga magulang namin, may karapatan kaming tatlo na magdesisyon para sa mangyayari sa bahay. Tuluyan na nga naming binenta at ipinambayad ang iba sa mga pinagkakautangan daw ni nanay. Alam kong hindi kay nanay ang mga utang na yon. Alam kong kay Jose yon. Pero para sa kapayapaan ng lahat, minabuti kong wag na lang ungkatin pa. Naisend ko na sa bangko mo ang porsyento mo sa pinagbentahan nitong bahay. Sana maging masaya ka, ate. Inalisan mo ng bahay ang mga pamangkin mo. Tanungin mo dapat ang sarili mo, Jose. Sino ang totoong dahilan kung bakit nangyari to? Kung hindi sa sobrang dami ng utang na kailangan bayaran, hindi sana aabot sa puntong kailangan nating ibenta ang bahay. Alam mo, Ate Diana, ginagawa mo na lang dahilan yung utang. Mukha ka talagang pere. Ilang linggo na lang, babalik ka na sa Saudi. Sana, tiniis mo na lang yung mga pumupunta dito na naniningil. Tapos, kapag sumahod ka na, di bayaran mo. Ano, Letty? Ako magbabayad? Bakit ko babayaran ng utang na hindi ko naman pinakinabangan? Nanay niyo naman ang gumamit ng perang yun ah. Nanay namin? O ang asawa mo? Hindi pa ba tapos ang usapin to, ha, ate? Hindi mo maintindihan, Bobo ka ba? Hindi nga ako nangutang! Hindi ako! Hindi ako! Bakit galit na galit ka? Lalabas din naman ang katotohanan eh. Hindi man ngayon. Pero kapag nagipit na kayo, oo. Tara na, Junior. Umalis na tayo. At ayoko nang makita ang mukha nitong si Jose. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin. Gahamang ka! Mukhang pera! Minabuti kong hindi na lang patulan ang mga sinabi ni Jose. Para sa akin, panyero, wala na rin naman talagang dahilan para magkita pa kami. Masyado nang masakit ang mga salitang pinakawalan namin sa isa't isa. Ang mga pamangking ko sa kanya, ni hindi man lang naging malapit sa akin dahil mga walang galang. Sinubukan kong maging malapit sa kanila pero hindi ko talaga kinaya. Kaya mas mabuti na ngang hindi na kami magkita pa. Nakakita kagad kami ni Junior ng mauupahang bahay. Tama lang ang sukat ng bahay para sa aming dalawa. Boarding house sana, pero marami-rami kaming gamit, kaya kinailangan talaga ng bahay. Ay nako. Medyo nakakalungkot, ate. Namimiss ko na kagad ang bahay natin. Sa totoo lang, maski ako. Pero wala naman tayong magagawa. Ang importante, tapos na ang problema natin sa pera. Ngayon tayong dalawa na lang. Mas makakaluwag na tayo sa buhay. Maniwala ka sa akin, Junior. Sana nga po, ate. Nakakalungkot din. Namimiss ko si nanay. Nung mga bata pa tayo, madalas natin baliwalain ng mga panahon at oras na kasama natin ang mga magulang natin. Pero ngayong wala na sila, na-realize ko, sana pala, hindi natin sinayang ang mga oras, no? Sana pala, pumirmi na lang tayo sa bahay para makasama sila. Di sana, hindi tayo nalulungkot ngayon. Kaya nga po, ate. Mas lalo naman ako. Mabuti ka pa nga. Higit 30 taong mong nakasama ang mga magulang natin. Samantalang ako, saglit lang. Hindi pa nga ako nakakabawi sa kanila eh. Nawala na kaagad sila. Bunso, ganun talaga ang buhay. Kaya ikaw, kahit wala ko rito, alagaan mo ang katawan mo para hindi ka madaling magkasakit. Alam mo na kung anong nangyari sa mga magulang natin, di ba? Si tatay, 40 anyos pa lang, pero binawian na ng buhay. Habang si nanay naman, tignan mo, at magiging senior pa lang, wala na kagad. Opo, ate. Siyempre, palagi ko pa rin susundin lahat ng mga habilin mo sa akin. Tara na nga, tama na ang pagdadrama natin. At magsimula na tayong mag-ayos ng mga damit. Sa unang linggo, na kaming dalawa lang ni Junior ang magkasama sa iisang bahay, naging maayos ang takbo ng buhay namin.
Nakakapanibago na walang nang-aaway sa amin at walang makukulit na mga bata. Pero ang importante ay mapayapa. Pero halos 2 linggo lang ang nakalipas, bigla na lang akong nakatanggap ng tawag mula kay Letty. Isang tawag na hindi ko inaasahan. Ate, si Letty to. O Letty, napatawag ka yata. Ate Diana, nakakayaman. Pero, pwede ba akong makihiram ng pera? Ano? Teka lang. Ang laki ng perang pinagati-hatian natin ah. Wala na kagad kayong pera? Kasi ate, nalaman ko na marami palang utang si Jose. Ang lahat ng perang binigay niyo sa amin, naubos lang sa utang. May natirang konti pero naubos ang lahat sa sugal. Sugarol na pala ngayon si Jose. Kaya naman pala nagkanta utang-utang. Sinasabi ko na nga ba at tamang hinala ko. Todo dinay pa kayo mag-asawa tapos ang ending, totoo naman pala. Paano yan? Wala akong kapera-pera dito. Ate, paano wala kang pera? May pera ako. Pero hindi kayo kasama sa budget. Paalis na ako pabalik sa Saudi. At wala akong budget kapag ibinigay ko pa sa inyo. Ate, maawa ka naman sa mga pamangkin mo. Wala na kami makakain. Aba, problema ko ba yan, Letty? Masyado na ako naging mabait sa inyo noon. Pero sa lahat ng mga sinabi at ginawa niyo sa akin, bago tayo maghiwa-hiwalay, pasensya na. Kung talagang mga magulang kayo, gagawa kayo ng paraan para sa mga bata. Napakadamot mo naman pala, Ate Diana. Hindi ka man lang naaawa sa mga batang magugutom. Talagang paiiralin mo ang taas ng pride mo. Ibinaba ko na nga ang sarili ko sa iyo Pero ikaw, ang tigas ng puso mo. Sinabi ko bang ibaba mo ang sarili mo? Hindi naman, di ba? Kaya wag mong sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Wala ako may papahiram sa iyo. Wag mo na rin subukang hiraman si Junior dahil nasa akin ang pera niya. Napakawalang iya mo! Gahaman ka sa pera, Ate Diana! Ang sama-sama mo! O sige, ako nang gahaman sa pera. Pero hindi magbabago ang desisyon ko. Tandaan mo yan! Nakakakonsensya na kailangan kong baliwalain ang mga bata para matuto ang mga magulang nila. Naniniwala ako na kung maghihigpit ako sa kanila, matututunan nila ang tama at mali. Mga magulang sila, panyero. Kaya sigurado akong gagawa sila ng paraan para makakain ang mga anak nila. Kaya kampante ako. Ilang araw ang nakalipas. Kung kailan paalis na ako ng bansa, ewan ko ba. Pero nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Unti-unti, parang nangangati ang palad ko at nagkakaroon din ng mga maliliit na butlig na sobrang kate. Dahil sa sobrang kati, hindi ko maiwasang kamutin ng kamutin hanggang sa nagsugat na yon. Bukod sa pagsusugat ng kamay ko, sumasakit din ang tiyan ko at naglalagas ang buhok. Nung una ay hindi ko yung pinapansin, pero habang tumatagal, palalayon ng palala hanggang sa bigla na lang akong nabunutan ng ngipin. Ano nangyayari sa akin? Ate! Ate, ano nangyayari sa'yo? Ate! Buksan mo ang pinto ng banyo! Ate! Junior! Bigla na lang natanggal ang ngipin ko. Tingnan mo! Hala, ate! Oo nga no! Bakit natanggal bigla ang ngipin mo? Hindi ko rin alam Maayos at matitibay naman ang mga ngipin ko. Kaya nga tsaka tignan mo te, yung buhok mo. Numinipis ng numinipis. Ano ba talaga nararamdaman mo, ate? Kung may sakit ka man, sana naman wag mong ilihim sa akin. Kung alam ko lang ang nangyayari sa akin, sinabi ko na sa'yo, Junior. Pero hindi ko talaga alam. Wala akong ideya. Ano kaya talaga yan, ate? Pansin ko rin kasi na kapag natutulog ka, para kang may ninunguyang bato May mga pagkakataon naman na binabangungot ka o kaya bumabangon ka sa higaan at naglalakad. Hindi mo ba napapansin yun, ate? Hindi, Bunso. Hindi ko alam na ganun pala nangyayari sa akin. Ate, subukan kaya natin magpatingin sa doktor. Parang hindi naman sakit to, Junior. Kung ganun, ano yan, ate? Pakiramdam ko, kinukulam ako. Diyos ko, ate.
Oo nga no. Kasi hindi ordinaryo yung bigla ka nalang nagkakaganyan sa loob lang ng 1 linggo. Kung cancer nga yan, dapat matagal bago magkaganyan. Sinabi mo pa. Tulungan mo na lang ako magpatingin sa albularyo, bunso. Babalik na ako sa trabaho sa susunod na linggo. Kailangan kong gumaling. Hayaan mo ate, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung meron ba silang kilalang albularyo. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Kagad na kaming naghanap ng maaasahang albularyo na pwedeng tumulong sa akin bago pa lumala ang mga nangyayari sa akin. Hindi naging madali ang paghahanap ng lihitimong albularyo sa panahon ngayon. Lalo na at marami na ang mga manloloko. Pero hindi kami sumuko ni Junior kahit na nakarating na kami sa ibang barangay. Isang matandang babae ang nakausap namin. Ang sabi niya, hindi raw siya albularya pero kaya niyang gumamot ng kulam. Dahil sa pagiging desperada, minabuti kong magpatingin na rin sa kanya. Lola, kung hindi po kayo albularya, ano po kayo? Alam kong matatakot kayo kapag sinabi ko sa inyo ang totoo. Pero maniwala kayo, kaya kong gumamot ng kulam. Wala na po kaming kinatatakutan ng ate ko. Marami na po kaming pinagdaan ng hirap. Kaya mas mabuti po na sabihin niyo na po sa amin, Lola. Siya kong magkukulam. Pero noon yon, nagbagong buhay na ako ngayon. Imbis na magkulam, minabuti kong gumamot na lang ng mga kinulam at tulungan silang ibalik ang kulam na naranasan nila sa kung sino man ang nangkulam sa kanila. Bakit pa po kailangan ibalik ang kulang? Hindi po ba mas maayos kung hindi na ibabalik? Nahayaan na lang. Hindi naman talaga kailangang ibalik. Lalo na kung ang kumulam ay mabait na tao naman talaga at nagawa lang na magpakulam dahil sa sobrang galit sa puso. Pero kung yung nangkulam ay may maitim na budhe, nagbibigay ako ng suwestyon na ibalik ang kulam para matauhan ang taong yon. Kung sa bagay may punto naman po kayo, Lola Hilda. Ikaw, te. Gusto mo bang ibalik ang kulam? Saan ang kulam sa'yo? Depende siguro, Junior. Hindi ko naman din kasi alam kung sino may gawa nito sa akin. Ang mabuti pa, sisimulan na kitang tawasin, Iha, para malaman na natin kung sino ang may gawa niyan sa iyo. Kabadong-kabado ko habang tinatawas ako ni Lola Hilda. Ang totoo, may hinala na ako sa kung sino ang may gawa. Pero ayokong tanggapin. Natatakot akong malaman na yung taong pinaghihinalaan ko ay nakayang gawin ito sa akin. Pero mukhang kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Dahil nang lumabas ang resulta ng pagtatawas, tama ang hinala ko. Mag-asawang parte ng pamilya niyo. Oh, eto sila oh. Malalim ang galit na mag-asawa ito sa iyo. Ano bang ginawa mo sa kanila? Ate, naiisip mo ba kung sino naiisip ko? May suspetsa na ako. Pero hindi ko akalain na sila pa lang talaga. Sino ba ang mga ito, Iha? Kapatid ko po. At ang asawa niya. Nagkaroon po kami ng samaan ng loob. Kaya siguradong ganito po ang nangyari sa kanila. Habang kinakamot kita at inaalis ang kulam sa katawan mo, pwede mo bang ikwento sa akin ang mga nangyari? Nang dahil yata sa sama ng loob ko sa kapatid ko at sa asawa niya, sinabi ko ang mga nangyari kay Lola Hilda. Habang ginagamot niya ako, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko, hindi lang sa mga nangyayaring kakaiba sa katawan ko, pati na rin sa bigat ng dibdib na dinadala ng puso ko. Pagkatapos ko kasing masabi ang lahat ng sama ng loob ko, unti-unti akong nakahinga ng maluwag. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Iha? Ayos na po ko, Lola. Nawala na po yung pananakit ng tiyan ko. At yung pakiramdam na para bang nangihina. Mabuti naman kung ganon.
Saka pala iha, sa tingin ko kailangan nating ibalik ang kulam sa kapatid mo. Para kahit papano meron siyang matutunan sa ginawa nila sa'yo. Handa po akong patawarin sila, Lola. Oo, mali ang ginawa nila sa akin. Pero may mga anak sila na umaasa sa kanila. Diana, makinig ka sa akin. Hindi sila titigil sa pagkukulam sa'yo hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila hustisya. Ikaw ang paulit-ulit nilang gagambalain kapag hindi mo ibinalik sa kanila ang kulam. Tandaan mo na ang lahat ng ginagawa nating mabuti o masama ay may kapalit o kabayaran. Ate, tama si Lola Hilda. Kapag pinabayaan lang natin sila, Kuya Jose, uulitin lang din nila ang pangkukulam sa'yo. Sa tingin mo ba talaga magbabago pa sila? O mas lalo lang silang magagalit sa akin? Dito masusubok ang katotohanan, Diana. Kapag nagbago sila, pwedeng magpatawaran kayo bilang magkapatid. Pero kung hindi, mas mabuting kailangan mo ng tuluyang lumayo sa kanila ng mas matagal o baka dapat habang buhay. Kung ganun, sige po. Ibalik niyo po ang kulam. Sinunod ko ang payo ni Lola Hilda. Kahit pa ang totoo, ay medyo nag-aalangan ako. Ayoko sanang gumanti. Dahil alam ko na masama yun. Pero sa kabilang banda, umasa akong magbabago sila pareho. Umasa ako na baka sakaling magkaroon pa ng pag-asang magkabati-bati kaming magkakapatid. Pagkatapos nga akong gamutin ni Lola Hilda, binigyan niya ako ng pangontra sa kulam na ginawa sa akin. Pero yung pangontrang yun, tatalab lang daw sa kaparehong kulam na gagawin, hindi sa ibang klaseng kulam. 3 araw matapos ang panggagamot sa akin, naging maayos na ang pakiramdam ko. Na-move ang schedule ng flight ko dahil hindi ako nakalipad sa mismong araw. Nung araw na yon, habang abala kami ni Junior sa pagliligpit ng mga gamit ko, isang bisita ang dumating. Junior, sa tingin mo kaya, ano na nangyayari kila Jose at Letty? Ate, huwag mo na silang alalahanin. Malapit ka nang bumalik sa Saudi. Naurong na nga ang schedule ng flight mo nang dahil sa ginawa nila sa'yo. Tapos ngayon, nag-aalala ka pa sa kanila. Natatakot lang talaga ako, Junior. Baka kasi, mapano ang mga bata dahil sa naging desisyon ko. Ano naman ang mangyayari sa kanila, ate? Malaki na mga yun. Ang gagaling na nga sumagot-sagot sa atin. Mga matatapang, di ba? Kaya posibleng kaya na nilang magreklamo. Sana nga. Ate! Ate, buksan mo ang pinto! Buksan mo to! Ano? Bubuksan mo ba to? Awasakin ko! Junior, si Jose yun. Ate Diana, ano ba? Bubuksan mo ba to o hindi? Ito na, bubuksan ko na. Ano ba yun? Ano bang ginagawa mo rito? Natigilan ako sa itsura ni Jose. Hindi ako makapaniwala. Ubus na ang buhok niya. May malaking kulay itim na eye bags at nangangayayat na. Para siyang may matinding sakit. Nasa likod niya si Letty na tulad niya ay ganun din ang sitwasyon. Walang salitang dinuro-duro niya ako habang nanlalaki ang mga mata. Napakawalang yabang kapatid, Ate Diana! Paano mo nagawa sa amin to, ha? Na dahil sa ginawa mong pagkukulam sa aming mag-asawa, hindi ako makapagtrabaho. Hindi rin makapag-alaga ng mga bata si Letty. Ilang araw na kaming walang makain. Teka, sandali lang naman, Kuya Jose. Huwag mong duduro-duruin ng ganyan si Ate Diana na para bang hindi kayo ang unang gumawa nito sa kanya. Kinulam namin si Ate Diana dahil masama ang ugali niya. Nakiusap na ako sa kanya na pahiramin kami dahil wala na makain ng mga bata. Dapat lang sa kanya ang kulamin. At kayo, hindi? Aba, ano kayo, ha? Hindi talaga. Matino kami mag-asawa, Junior. Maayos ang buhay natin kung hindi lang bumalik yung atin yung mukhang pera. Ate Letty, ano bang klaseng pag-iisip yan? Una sa lahat, hindi nyo dapat kinulam si Ate Diana kung ayaw nyo palang mangyari din sa inyo ang nangyari sa kanya. Kung hindi pa kami kumonsulta sa isang mangkukulam, hindi namin malalaman
na kinukulam na siya. At kayo pa yun. Paano kung namatay siya? Mas mabuti na nga namatay na lang siya. Para wala nang kontrabida sa pamilya natin. Letty, tama na pakiusap. Anong tama na? Hindi ako titigil hanggat... Aray ko! Bakit mo ako sinampal? Ate, napakasama talaga ng ugali mo. At talagang natuto ka ng malakit. Hindi ko alam kung bakit ganyan kayo mag-isip. Kung bakit kahit bumalik na ang karma na ginawa niyo sa akin, parang hindi niyo pa rin talaga naiintindihan ng problema. Jose, hindi mo ba talaga naisip, ha? Ayos lang sa'yo na mamatay ako sa pangkukulam niyo? Kakayanin ba yun ang konsensya niyo? Bakit ikaw? Kinulam mo rin naman kami Oo nga. Pero hindi niyo alam kung gaano ako nakukonsensya araw-araw. Araw-araw kong iniisip kung ano na ba nangyayari sa inyo. Kung naisip niyo na ba ang aral para sa inyo. Kasi gusto ko rin na magkabati tayo. Magkakapatid pa rin tayo, Jose. Iisa pa rin tayo ng dugo at laman. Pero bakit hindi tayo magkaintindihan? Ano ba itong nangyayari sa atin? Hindi tayo magkaintindihan. Dahil may pera ka. At ako, wala. Hindi ako nakapagtapos. Hindi tulad mo. Nagkaroon ka ng oportunidad na magkatrabaho sa abroad habang ako, nagkapamilya ka agad ako. Kaya hindi mo maintindihan, ate. Bakit? Sino ba may kasalanan kung bakit hindi ka nakapagtapos? Ikaw rin naman, di ba? Nagtrabaho ko sa abroad para pag-aralin ka. Kayo ni Junior. Pero anong ginawa mo nang buntis ka? Nawalan ka ng oportunidad dahil sa sarili mong kagagawan. Bigay ng Diyos sa mga anak ko, ate. Hindi ko naman gusto magkanak agad eh. Diyos ang may kagustuhan ito. Diyos ko, Jose. Naririnig ka ng Diyos. Siguradong tinatawanan ka niya. Ginusto ba ng Diyos na gumawa ka ng bata habang nag-aaral ka pa at hindi pa'y kinakasal? Kasalanan pa nga yung ginawa mo eh. Magbasa ka na nga muna ng Biblia bago mo gamitin ng Diyos sa mga kalokohang ginawa mo sa buhay mo. Tara na, Jose. Kahit na pang sabihin natin dyan sa ate mo, hindi niya maiintindihan ang ibig nating sabihin dahil bulad siya at mayabang. Aalis kami, ate. Kapag hindi mo inalis ang kulam na ginawa mo sa amin, hindi talaga ako mangingiming sirain ang buhay mo. Hindi ko nakinibo si Jose nang tuluyan silang umalis. Napaiyak na lang ako sa sobrang sama ng loob. Buong akala ko ay magbabago na sila. Pero hindi pa rin pala. Mukhang ako lang ang umasang magkakabati pa kami. Imbis na ituloy ang kulam, minabuti kong puntahan si Lola Hilda at kausapin siya para tapusin na ang kulam para kila Jose at Letty. Pero, Naku, pasensya ka na, Iha. Tapos na ang kulam na ibinigay ko sa kanila. Kaya wala na akong aalisin kulam. Paano nangyari yun, Lola? Kahapon lang nakita ko sila. Na sobrang nangihina ang mga katawan. May mga sakit. Bakit sila may sakit kung wala na silang kulam? Ang kulam na ipinasa ko sa kanila ay isang karma. Kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Ano pong ibig sabihin nun? Makukuha nila ang mga sakit na yon pagdating ng araw. Pinaaga lang ng kulam. Ano pong gagawin ko, Lola Hilda? Hindi niyo naman po sinabing ganito ang mangyayari sa kanila. May mga anak po ang kapatid ko. Kailangan sila ng mga anak nila. Pasensya ka na, Iha. Pero doktor na ang dapat nilang lapitan at hindi ako. Pero wag mo sisihin ang sarili mo sa pagyayaring ito. Dahil sila lang din naman talaga ang may kagagawa doon sa katawan nila. Paanong di ko sisisihin ang sarili ko? Kundi dahil sa akin, hindi sana sila nagkasakit ng maaga. Kaya na, makinig ka. Ang pagyayari nito ang magiging dahilan para muling maglapit ang mga puso ninyong magkakapatid
Maniwala ka. Nakaramdam ako ng matinding konsensya sa nangyari kay Jose at Letty. Hindi ko alam, Panyero, kung paano ko sila haharapin. Alam kong sila naman talaga ang mali. Pero, mali ko rin na gumanti pa ako sa kanila. Dahil sa nangyari, nawala ako sa sarili ko. Ni hindi ko na nasagot ang mga amo ko sa Saudi. Nag-resign na ako ng tuluyan. Hindi ko kayang lumayo sa Pilipinas habang iniisip kung ano ang posibleng mangyari kila Jose. Ate, ngayon nag-resign ka na sa trabaho, ano nang gagawin mo? Hindi ko pa rin talaga alam, Junior. Maghahanap na lang ako ng panibagong employer kapag medyo umayos na ang pag-iisip ko. Ate, hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo dahil lang sa nangyari. Sila naman ang may kasalanan nun eh. Sila ang nauna ng ulam eh. Ako ang ate. Ako ang dapat nakakaintindi ng sitwasyon. Pero ang ginawa ko, gumanti pa talaga ako. Hindi ko dapat ginawa yun. Ate, Sige na, hayaan mo na muna ako, Junior. Kailangan ko na muna mag-isip. Huwag kang mag-alala at magiging maayos din ako. Bigyan mo lang ako ng oras. sige po ate. Basta kapag kailangan mo ako ha, huwag ka mahihiyang magsabi ha. Oo naman. Kapatid kita eh. Dumaan ang ilang linggo na wala akong naging balita sa kung ano na ang nangyari kila Jose at Letty. Ang totoo, kinakabahan na talaga ako. Naisip ko na baka gumaling na sila o kaya naman lumala pa ng gusto ang mga sakit nila. Hanggang sa ang mga iniisip ko ay tila nga nagkatotoo dahil biglang tumawag sa amin ang panganay nilang anak at ibinalita nitong nasa ospital pareho ang mga magulang niya. Ate, ano raw pong balita? Ano sabi ng doktor? Si Letty raw. May malalang TB. May malay na siya ngayon at sinabi na rin ng doktor kung ano ang mga gamutan ang kailangan. Kailangan ding ipatest ang mga bata dahil exposed sila sa nanay nila. Yung kay Letty, masasabing kaya pang gamutin. Pero yung kay Jose, Bakit, te? Ano po nangyari kay Kuya Jose? malapit nang masira ang kidney niya. At kapag hindi pa naagapan, pwedeng humantong sa kidney failure. Diyos ko, ate. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Napakalakas manigarilyo niya si Ate Letty. Habang si Kuya naman, mahilig uminom ng alak. Kaya ganyan na nangyari sa kanila. Ang sabi ni Lola Hilda, napaaga raw ang pagkakasakit nila dahil sa kulam. Kundi dahil sa akin. Ate, yung kanan naman eh. Sinisisi mo na naman ang sarili mo eh. Hindi ko maiwasan, Junior. Basta babawi na lang ako sa kanilang dalawa. Ako mag-aasikaso sa kanila habang nandito ako sa ospital. Alam mo ate, napakabait mong tao. Dahil imbis na magtanim ka ng sama ng loob sa kanila dahil sa mga nangyari. Ganito pa, parang ikaw patuloy ang nilalamon ng konsensya. Ang mangyayari niyan ate, isusumbat pa nila yan sa'yo na ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkaganyan. Bahala na, Junior. Ang importante, maibsan ang konsensyang nararamdaman ko. Ako ang nagkusang maglakad ng mga pangangailangan nila. Dahil na rin sa sitwasyon, kinailangan kong asikasuhin ang mga anak nila, lalo na at nagsimula na ang pasukan sa eskwelahan. 1 linggo din ang nakalipas bago tuluyang nakalabas sila Jose at Letty. Pagdating pa namin sa bahay nila, sinisingil pa sila ng landlord ng bahay ni walang patawad. Kaya wala akong nagawa kundi bayaran ang upa nila. Jose, eto na mga gamot mo ha. Binilang ko ng lagayan tapos pinaghiwa-hiwalay ko na para hindi ka malito. Sinulatan ko na rin ng oras kung kailan mo iinumin. Huwag mong kakalimutan yan ha. Yung kay Letty, ate. Ayos na rin. Binilang ko na rin ng ganitong lagayan. Siya nga pala, ate. Yung bill sa ospital. Ano ka ba?
Nagawan ko na ng paraan. Inilakad ko sa mga politiko, saka sa mga assistant center. May natira pero nabayaran ko na. Ate, may pera ka pa ba? Mayroon pa naman. Huwag mong intindihin ng pera. Magagawa ko ng paraan yan. Ate, pasensya ka na. Pasensya ka na. Ano ka mo? Pasensya ka na nga ako. Dahil sa magkasawa nangyari ito. Tama ba naririnig ko? Hindi mo ako sinusumbatan. Hindi mo iniisip na ako ang dahilan kung bakit kayo nagkaganyan. Oo, Ate Diana. Nung una, yan talaga naisip ko. Naisip ko na ikaw ang dahilan kung bakit nangyari sa amin. Pero nung magsimula alagaan kami, sa kabila ng sama ng loob namin sa'yo, unti-unti ko napagtanto na kami pala talagang mali, ate. Na nagdesisyon ka na nga lumayo sa amin. Pero nung ginawa namin, pinakulam ka pa namin. Jose naman eh. Tama na, Jose. O ate, ba't ka umiiyak? Eh nakakainis ka eh. Pinapaiyak mo ako. Akala ko talaga wala ng pag-asa. Na magkaintindihan pa tayo dalawa. Ate, pasensya ka na sa lahat ng mga nagawa ko, ha? Ang totoo, malaking pera talaga. Kinita ng mga alahas. Masyado akong bulag sa pera, ate. Palagi kong dinadahilan na para sa mga bata. Pero ang totoo, para sa akin lang talaga yun. Wala, nahilig ako sa alak, sa sugal, at sa kung ano-ano pang mga bisyo. Kaya heto, nagkasakit ako. Dahil sa kasakiman ko, nagawa ko panlukuhin ka. Dinala ko pa sa korte ang dapat na usapan na lang natin bilang magkakapatid. Napakasama. Napakasama ako. Ate, patawarin mo ako. Tahan na. Tahan na. Huwag ka na mga magdrama. Sorry. Tahan na. Tahan na. Huwag ka na nga magdrama. Nangyari na yun. Sa ngayon, mag-focus na lang tayo sa pagpapagaling mo. Kailangan niyo ni Letty na gumaling para sa mga anak niyo. At kapag gumaling ka na, mangako ka sa akin, ha? Na magbabagong buhay ka na. Opo, ate. Pinapangako ko sa'yo. O siya, sige na. Inumin mo na mga gamot mo. Nang unti-unti nang gumaling si Jose at Letty, nagpasya na akong mag-apply ulit ng trabaho sa abroad. At dahil nga marami na akong napasukan, naging madali na lang para sa akin ang makahanap ng trabaho. Sigurado ka na ba, ate? Babalik ka na ba talaga sa ibang bansa? Ay nako, Junior. Nakailang tanong ka na sa akin. Oo nga. Kung hindi ako magtatrabaho, mauubos na ang pera ko. Pwede naman kasing dito ka na lang sa Pilipinas magtrabaho, ate. Junior, magkano lang ang kita rito? Ikumpara mo naman sa kikitain ko sa ibang bansa. Sa bagay, ate. Pero, balik ka, ate, ha? Sabi mo, mag-iipon ka lang ng pera, di ba? Para makapagnegosyo na. Oo naman. This time, syempre, ako naman. Ngayon may part-time job ka na. Renta na lang nitong bahay at bilis ang babayaran ko. Di ko na kailangan magbigay ng baon sa'yo, di ba? Oo naman, te. At magtitipid din po ako ng gusto para mapabilis kang makaipon. Ingat ka dun, te, ha? Babawi ka pa para sa sarili mo. Tsaka, mag-aasawa ka pa eh. Oo na.
Hahanap ako ng Arabo para naman yumaman kagad tayo. Naku, te, wag yun. Ang sabi nila, may what you talking about daw yun eh. Sus, depende na lang yan. May mga dugyot at malilinis na kagaya nila. Parang tayo rin. Bakit? Mabango ka ba? Sabi ko nga, O basta ha, uuwi ako sa graduation mo ha. Galingan mo. Opo ate. At kapag nakagraduate na po ako, promise, babawi po ako sa'yo. Ako naman. Nag-ipon ako pagkabalik ko sa ibang bansa. Iba pala talaga kapag nasusolo mo na ang pera. Ang sarap sa pakiramdam na yung perang pinaghihirapan mo ay sa'yo lang. Hindi ko sinasabing masama ang loob ko nung nagbibigay ako para kay nanay at kay Junior. Pero iba lang talaga ang saya. Nagawa kong makaipon at mabili ang mga gusto ko nang walang nararamdamang konsensya sa puso. Makalipas nga ang 1 taon, Panyero. Nagpaalam akong uuwi ng Pilipinas para sa graduation ni Junior. Pasalamat na lang talaga ako na napakabait ng amo ko at pinayagan ako. ate, sa wakas nakarating ka na. Nailakad ko na si Junior papunta dun sa upuan niya. Kaya nga medyo na traffic lang kasi ako kaya natagalan. Nasaan si Junior? Ayun siya, ate, oh. Ay, malaki na talaga si Junior. Yung kapatid nating humabol pa talaga imbis na tayong dalawa lang ang anak. Oo nga, ate. Pero masaya din naman dahil nagkaroon ng tagapamagitan sa atin dalawa kapag nag-aaway tayo. Siya ang palaging pumipigil. Kung sa bagay. Pero alam ko na hindi na tayo mag-aaway ulit, di ba? Depende, ate. Kung gusto natin mag-away, bakit hindi? At yun na nga po, Panyero, ang simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa. May hindi man kami nagawang maganda sa isa't isa noon. Kahit papano, ay nagkapatawaran pa rin naman kami. Ilang taon na nga po ang nakalipas at nakabalik na ako sa Pilipinas. Pinili kong magnegosyo na lang kasama ang pamilya namin sa halip na magtrabaho sa malayo. Sa ngayon po, may asawa na ako. Pero sa kasamaang palad, dahil na rin sa edad, hindi pa kami nagkakaanak. Si Jose at Letty, naging maayos na rin po sila. May isa na silang anak na malapit ng magkolehiyo, habang si Junior naman ay masayang namumuhay. Ini-enjoy niya ang sarili niya ngayong may maayos na siyang trabaho. Hanggang dito na lang po siguro ang kwento ko, Panyero. Naway, kinapulutan po ng aral ang kwento naming magkakapatid. Muli, ako po si Diana at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga Panyero.